Ang most highly urbanized, progressive, and modern cities ay ang economic engine sa rehiyon ng Visayas, kung saan ang 10 lungsod ang nangunguna bilang pangunahing metropolitan hub. Ang pinakamodernong mga lungsod sa Visayas, na kinikilala para sa kanilang malakas na infrastruktura, dinamikong pang-ekonomiya, at digital connectivity. Batay sa economic competitiveness, infrastructure development, urbanization, at overall financial assets, narito ang top 10 modern and developed cities sa Visayas. Ngunit bago yan ay huwag kalimutan i-click ang like, subscribe button, and notification bell, para laging updated sa mga video na ating ginagawa, para sa inyong dagdag kaalaman. Salamat! 10. Tagbilaran City, Bohol. Ang kabisera ng Bohol ay nakakita ng mabilis na modernisasyon na hinimok ng internasyonal na turismo at teknolohiya. Nagtatampok ito ng pagpapabuti ng infrastruktura, lumalagong digital nomad na komunidad, at pagtaas ng komersyal na halaga ng real estate. Ang masiglang kabisera ng Bohol, na lubos na moderno ng patuloy na pag-unlad ng infrastruktura ng turismo at digital connectivity. Ang lungsod ng Tagbilaran, ay isang progresibo, second-class na bahagi ng lungsod na pinagsasama ang isang nakaka-relax na pamumuhay sa probinsya sa lumalagong modernisasyon sa lungsod. Nagsisilbing pangunahing gateway ng isla, ito ay isang mataong hub para sa commerce, edukasyon, at transportasyon, na kasalukuyang sumasailalim sa isang malaking pagbabago sa isang matalino at napapanatiling lungsod. Siyam. Ormoc City, Leyte. Matatagpuan sa Western Leyte, ang Ormoc ay isang mabilis na lumalagong urban at financial center sa Eastern Visayas. Kilala ito sa malakas nitong base ng lokal na kita, mga pag-install ng renewable energy, at pagpapalawak ng mga modernong komersyal na pagpapaunlad. Ito ay isang mabilis na lumalagong commercial center sa Leyte na kilala sa economic dynamism at matatag na sektor ng agrikultura at renewable energy. Ang Ormoc City, na matatagpuan sa kanlurang Leyte, ay ang sentro ng ekonomiya at kultura ng rehiyon. Kinikilala bilang lungsod ng Ormoc at events capital ng Eastern Visayas. Pinagsasama nito ang mabilis na lumalagong urban at industrial na ekonomiya na may napapanatiling mga hakbangin at isang malakas na pagtuon sa katatagan ng komunidad at turismo sa palakasan. 8. Dumaguete City, Negros Oriental. Sikat bilang bayan ng universidad, binabalanse ng Dumaguete ang isang nakaka-relax na baybayin na may highly digitized at nakikitang kapaligiran ng negosyo. Ito ay isang madalas na hotspot para sa mga tagahanap ng BPO at modernong pamumuhunan sa retails. Isang universidad na lungsod sa Negros Oriental na yumakap sa mabilis na teknolohikal at komersyal na paglago habang pinapanatili ang isang highly livable environment. Maganda ang pagbabalanse ng lungsod ng Dumaguete sa lumang mundo nitong pamana sa modernong pag-unlad. Kilala bilang City of Gentle People, ito ay isang maunlad na bayan ng universidad na itinalaga bilang isang UNESCO Creative City. Nag-aalok ito ng mga modernong amenity, isang umuusbong na digital o BPO na industriya, at magandang pamumuhay sa tabing dagat. 7. Rojas City, Capiz. Matatagpuan sa Capiz, ito ay isang mabilis na urbanized coastal capital. Sa pagpapalawak ng infrastruktura at malalaking retail na proyekto, ito ay umuusbong bilang pangunahing komersyal na anchor para sa kanlurang Visayas. Ito ay isang tumataas na sentrong pang-ekonomiya sa Capiz na kilala para sa modernisasyon sa baybayin, mga umuusbong na business park, at matatag na lokal na pamamahala. Ang lungsod ng Rojas, ang kabisera ng Capiz, ay mabilis na nagmoderno sa isang nangungunang sentrong lungsod sa kanlurang Visayas. Kilala bilang Seafood Capital of the Philippines, perpektong binabalanse nito ang tradisyonal na pagkakakilanlan na ito sa modernong infrastruktura, business process outsourcing na pamumuhunan, at pagpapalawak ng mga township. 6. Tacloban City, Leyte.
Bilang sentrong pangrehiyon ng Silangang Visayas, ang Tacloban ay isang pangunahing gateway para sa kalakalan, komersyo, at edukasyon sa rehiyon. Nagtatampok ito ng modernized na mga terminal ng transportasyon, matatag na retail market, at pagbuo ng mga economic zone. Ang Tacloban City ay ang dinamikong regional na kabisera ng Silangang Visayas, na nagsisilbing isang mataong sentro ng komersyo, kultura, at pag-unlad. Ang pagkakaroon ng makabuluhang pagbabago sa mga nakaraang taon, ang lungsod ay nagkakasundo ng isang lubos na urbanized, modernong kapaligiran na may isang nababanat na komunidad at mabilis na paglago ng infrastruktura. Nagtatampok ang lungsod ng lumalagong skyline at mga pangunahing distrito ng negosyo. Aktibo ang mga komersyal na pagpapalawak sa sentro ng downtown, ang South Corridor, at Pahilaga, na nagtatampok ng mga sikat na kainan at retail spot. 5. Bacolod City, Negros Occidental. Nagtatampok ang City of Smiles ng matatag na populasyon sa gitnang uri at tumataas na halaga ng ari-arian. Ito ay lubos na urbanized na may malawak na mga sentro ng pamumuhay, mga modernong ospital, at isang patuloy na lumalawak na skyline. Ang lungsod ng Bacolod ay mabilis na umuunlad mula sa makasaysayang Sugar Bowl of the Philippines, tungo sa isang moderno at lubos na urbanisadong metropolitan hub. Binabalanse ang mayamang pamana nitong kultura na may agresibong pagpapalawak ng real estate at mga inisyatiba ng Super City. Ang lungsod ay isang pangunahing destinasyon para sa parehong komersyo at pamumuhay. Ang Bacolod ay nakipagsosyo sa European Union sa isang investment framework na tinatawag na Bacolod 2030. Nakatuon ang inisyatibong ito sa 15-minute city na disenyong pang-urban, mga green economic zone, at solar infrastructure. 4. Mandaue City, Metro Cebu. Matatagpuan sa Metro Cebu, ang Mandaue ay isang highly industrialized at highly urbanized na lungsod. Ito ay gumaganap bilang pangunahing manufacturing at commercial epicenter para sa rehiyon ng Central Visayas. Ito ay isang mataas na industrialisadong lungsod sa Metro Cebu na kilala sa mga sektor ng pagmamanupaktura at patuloy na paglago ng infrastruktura. Ang Mandaue City ay isang napaka-urbanisadong economic powerhouse sa Metro Cebu, mabilis na lumilipat sa isang moderno, komersyal na metropolis. Nagtatampok ito ng napakataas na residential skylines, advanced na infrastruktura, at tech-driven na mga pampublikong serbisyo na idinisenyo upang suportahan ang lumalaking international investor hub. 3. Lapu-Lapu City, Metro Cebu. Matatagpuan sa isla ng Mactan, kinikilala ito sa buong bansa para sa dinamikong ekonomiya at paglago ng infrastruktura. Ito ay lubos na hinihimok ng internasyonal na turismo, mga sonang pang-ekonomiya, at pagmamanupaktura sa pag-export. Ang city na matatagpuan sa Metro Cebu, nagsisilbing focal point para sa internasyonal na turismo, mga export processing zone, at tech na pamumuhunan. Ang Lapu-Lapu City ay isang highly urbanized, first-class na lungsod sa Cebu Metropolitan Area, na sumasakop sa karamihan ng makasaysayang Mactan Island. Matagumpay nitong pinaghalo ang makasaysayang kahalagahan sa mga modernong pag-unlad, na binabalanse ang papel nito bilang pangalawang pinakamahalagang gateway ng aviation sa bansa na may mabilis na komersyal na pagpapalawak. 2. Iloilo City, Western Visayas. Kilala bilang isa sa mga pinakamayamang lungsod sa rehiyon, walang putol nitong binabalanse ang napanatili na pamana ng panahon ng Espanyol sa moderno, progresibong pagpaplano ng lungsod. Ito ay isang pangunahing sentrong pang-edukasyon at pampinansyal na may lumalagong business process outsourcing footprint. Ang Iloilo City ay nangunguna bilang isa sa mga most competitive highly urbanized cities ng bansa, na nagtatampok ng modernong Central Business District Uptown Iloilo o Iloilo Business Park at sustainable urban design. Ang Iloilo City ay isang booming,
highly urbanized metropolis sa Western Visayas region. Perpektong binabalanse nito ang mayamang Spanish colonial na pamana nito sa modernong pag-unlad ng ekonomiya, na nagtatampok ng umuunlad na industriya, mga matataas na pag-unlad tulad ng terrace-on sa residences, at isang modernized na urban waterfront. Isa, Cebu City. Kadalasang tinutukoy bilang Queen City of the South, ito ang pangunahing sentro ng ekonomiya, edukasyon, at kultura ng Visayas. Nagtatampok ito ng lubos na binuong sektor ng IT at BPO, mga world-class na ospital, at malawak na modernong komersyal na distrito, at international business hub. Ang Cebu City ay ang umuunlad na sentro ng ekonomiya ng Timog Pilipinas at rehiyon ng Visayas. Walang putol itong pinagsasama ang isang mayamang kolonyal na pamana sa isang highly urbanized, contemporary cityscape. Ang lungsod ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang pabago-bago, mabilis na lumalawak na skyline ng mga modernong skyscraper at makabagong distritong komersyal.